Hello, magandang araw sa inyo lahat. So, meron tayong pag-uusapan ngayon. Ito kasama ko si Sir Oyabak. Kilala niyo Sir Oyabak? Yun yung kinukonsulta natin pagdating sa legal, no? So ito, meron tayong pag-uusapan. Actually, ano to hot topic naman ito dahil katatapos ng eleksyon. Yung si Manny Pacquiao, ito kung makikita niyo sa screen niyo, may upcoming fight. So, Sir Oyabak, nandiyan ka ba? Greet ka muna Hello. sa audience. Magandang magandang umaga, hapon o gabi sa lahat kung kailan niyo man 'to pinapanood. So, Ah, hmm, matagal na naman na kitang no, kasama. Baka kasi bago pa lang ikaw dito sa ano. Dati nagla-live tayo dati, 'di ba? yes. Oo, nung mga 2 years ago, 3 years ago. Oo, kay FLM pa noon. Oo, oo, yes. Actually regular kami dati sa ano, well, naging busy pare-parehas. So, Oo. ayun. Tsaka nakulong si FLM noon kaya Ako, oo, yes. Tapos ito balik tayo dito sa topic na 'to. Ano ba itong ano? Ah, so may upcoming laban si Manny Pacquiao, 'di ba? Yes, oo. Sino itong Barrios na to? Hindi kasi ako updated sa ano Oh, actually para sa mga nanonood 'no, kung naalala niyo 2021 huling lumaban si Pacquiao, 'di ba? Mm. Hmm. Kanino yung ba yung exhibition? Hindi yung sanctioned na laban. Ah, Huli niyang lumaban 2021, yun ba yung 'di sa ba? Japanese? Hindi, hindi. Ano yan, exhibition yun eh. Yung sanctioned na laban. Yung Unang, talagang ano yung laban oo, oo, talaga. oo. Hindi ba So, ito exhibition? yan ay hindi exhibition. Championship fight yan. Pang ano yun. Parang gago. O, di ba? Grabe yung reaction. Hindi, actually, that's a normal reaction. Kasi, well, hindi mo na kailangan maging follower ng boxing. 'Di ba? Para isipin na parang kakaiba yan kasi Pacquiao is already 46. Tapos Mm. at the same time, yung huli niyang laban kay Ugas, Oo. 2021. Kung papanoorin niyo 'yan. Alam ko marami sa mga viewers mo na Mm. napanood 'yun, no? Minanhandle siya ni Ugas noon eh. Oo nga no. Oo, that time 41 Tagalogin yata mo yung siya. manhandle, baka maintindihan man. Oy, sorry, Hindi. hindi, kasi may mga iba kasi na alam mo na, 'di ba? Alam ko naman naiintindihan ng iba. Mm. Kaya lang syempre, alam mo na. Parang kumbaga sa wrestling, no? Para siyang winasiwas doon eh. Nagagawa Oy, ni. pero ang ganda na record nitong makakalaban niya, ha? Oo, oo. Ano ba Yan to? Knockout artist ba to? Or ano? Hindi ko kilala to si Barrios? actually actually si Mario Barrios, sumikat lang yan actually kasi kinalaban niya si Ugas. Yung tumalo kay Pacquiao. Panalo Kay siya doon Pacquiao, or oo. ano? Panalo siya. Alam mo, So, alam mo nakikita ko dito, parang ginagawa na lang siyang dekorasyon sa resume ng ano, no? oo, katulad nung 'di ba, yung siguro kung may mga ano na diyan 'no, mga 90s na nabuhay na nung 90s 'no. Hindi ka na naabutan yun Pero sure ako narinig mo yung pangalang Luisito Espinosa. Oo. Mm. O yun, si Luisito Espinosa nung matatapos na yung career niya, ginawang palamuti sa record. Ano no? Parang, hindi kasi, alam mo, ang nagiging common denominator kasi nun, yung pagka yumaman ka kasi, alam mo dito yung culture natin sa Pilipinas. Mm, Yung mm, mm. mauubos ka, then parang alam mo yung parang kang kawawa na kailangan mong mag-ano uli. Oo. Ang nakakainis kasi dito, legend status na to si Manny Pacquiao Dapat ano na lang to Hindi niya Yung, na kailangan yan hindi niya na actually. kailangan to Oo. Sabi Pero, sabi sige. nung iba, ay kasi daw para daw makuha niya yung WBC belt. Kasi hindi pa siya nananalo ng WBC sa Mm. welterweight, 'di ba? Pero it Pero doesn't matter. senseless no? Oo, it doesn't matter. Walang, Kasi yung pangalan ni Pacquiao, mas malaki kay Barrios kahit alam mo 'yun, doesn't matter. Tsaka kawawa si Barrios diyan. Pero sige, ano yung sasabihin mo? hindi kasi parang ito, ano ba to, dahil ba, sa bagay, planado na to bago pa siya tumakbo, di ba? Tumakbo, oo, oo. Pero,
siguro parang safety net niya to na alam niyang matatalo siya. Kaya, Yeah. kaya may backup siya. Actually, parang mataas naman talaga yung chance niya na matalo sa election last time eh. Parang alam niya na na Hindi, hindi. saka Mm. isipin mo, sige, may bago mag-start yung show, 'di ba? May binanggit ka kanina. Oh. Oh, doon papasok 'yon. Hindi kasi ganito. Yung Si Manny Pacquiao kasi 'di ba siya, ito nasabi ko to sa last reaction ko eh. Kasi si Manny Pacquiao laking mahirap to, 'di ba? yeah. I mean, ang sa ating mga Pinoy kasi, alam mo yung pag mahirap ka, marami kang pangarap. Mm. Then nung nagkapera si Manny Pacquiao, isa-isa niyang tinupad yung mga pangarap niya. Naging Oo. artista, singer, basketball player, Yes. billiard, lahat. Politician, etc. Parang feeling niya kasi parang alam mo yon, yung unli yung magiging niya. Hindi niya alam na may hangganan talaga lahat. Yes, oo. Then napunta pa siya sa sugal, 'di ba? Sa ang sa akin kasi parang kung may mga dapat na hindi siya ginawa. Para alam mo yon, yung feeling ko yung pera niya dati noon, interest na lang noon, pwede na nila ikabuhay ng buong pamilya eh. Oo, kaso alam mo ba kung gaano kahaba yung pila doon sa bahay niya? Hindi ko Humingi minsan ng dalis. may mga na-appreciate ko yung pagtulong part, Mm. 'di ba? Nakakahanga naman 'yun. Mm. Pero minsan tayo mga Pinoy nakakalimutan natin na nagtatrabaho tayo para sa pamilya natin eh. Tama. Hindi para sa pamilya ng iba. I Kaya, mean, naniniwala naman ako nung mga una, ginawa niya yun talaga para sa mga kababayan niya. Yung pagtulong-tulong niya until na ispatan siya ng mga buhaya, 'di ba? Na parang may potential ito na pwede nating. Actually, Pwede gawing tingin ko politika, no? hindi naman talaga siya kinuha ng mga politicians yung para yung alam mo yon, yung para maglingkod sa bayan. Kinuha lang siya, panghatak lang talaga eh, from the very beginning, you know. Yan kailangan ng context yung part na yan. Sige, Kasi yung for example, 'di ba, yung mga estudyante ko, hindi nila kilala si Pacquiao. Akala nila joke siya. Di ba? Kasi ganun yung itsura niya sa Unipac. Ayan yun, yung Unipac na commercial, di ba? Yung para siyang yung tumatawa-tawa na parang King Koy. Oo. Akala nila yung parang yung nung time na meron tayong mga world champion, hindi naman nagpa-pound for pound yun eh. Yung mga katulad nila Luisito Espinosa, di ba? Pero sikat na sikat sa atin. Ngayon, yung siguro akala nila ganung level lang. Nung time ni Pacquiao, talagang siya yung number 2 na naging number 1 pa na boxer sa buong mundo yan. Actually, hindi. Yung pagiging boxer niya, walang problema dun eh. Oo. Alam naman natin lahat yun. Yun nga, ang point nga dyan. Kaya namit mo si Pacquiao talaga na sa politika. Talaga mabango ka talaga, ano? Oo. Kasi, yung mga kabataan ngayon, hindi na nila yan alam. Na akala nila joke. Hindi, the fact na nasa video game ka, di ba? Tapos 96 yung rating mo, di ba? Oo. 94 yung rating mo, no? Hindi, wala silang idea. Ang mga naabutan na nila yung na-knockout siya kay Marquez, yung hindi siya makasuntok kay Mayweather, yung mga ganun na yung naabutan nila. Kaya, pero nung time ni Pacquiao, pag lumalaban yan, walang bumabiyahing jeep nung time na. Oo, tsaka yung crime rate ang baba, ano? Oo. Kaya, tapos, yung mga karinderya, biglang tumataas yung biglang tumataas yung kumakain. O yung foot traffic. Kasi binubuksan nila yung TV, di ba? Tapos nanonood sila ng sabay-sabay, ganun. Hanggang maghapon na yon. Kahit, yung sa mga nanonood, no, kung gusto niyo talagang malaman kung kailan siya na kumbaga sabihin natin, bumaba yung peak ni Pacquiao. Nagsimula siyang Marquez na yung yung pang-apat, yung bumagsak siya kay Marquez. Ay, hindi pa doon. Hindi pa ba doon? Alam ko, mababa na yung value niya noon eh. Hindi, yung physical prime, kumbaga. Yung yung athletic prime. Yung performance sa ring.
Kailan? Sa akin, sa tingin ko, sa observation ko, bumaba yung ano niya, yung performance niya sa ring. Actually, nung panahon pa ni bago pa yung Marquez fight na yan, yung si Timothy Bradley 1. Mm. Ngayon, siguro kung may chance kang panoorin, tsaka kayo, kung may chance kayong panoorin, tapos sabihin nyo, i-comment nyo dito sa baba kung mali yung observation namin dito. Ano siya, yung parang ang ginagawa niya doon. Kasi pag pinanood mo siya sa Barrera fight, yung 2004 yon, yung pag pinanood mo siya sa Barrera fight, buong round siya lumalaban. Suntok siya na suntok, hindi siya tumitigil. Oo. Pero doon kay yung unang Timothy Bradley fight, natalo siya doon pero dapat panalo siya. Umaano lang siya, nagiging active lang siya pagka nag 130 na. Mm. Yung ibig sabihin yung oras sa isang, di ba, oo. 3 minutes 'yon. Parang nire-reserve niya yung Oo. ano niya. Later, kumbaga ang tawag kasi sa boxing diyan, stealing the rounds. Kasi ang naaalala nung magsusulat ng score, Yung mga huli. latter part, recency bias. So, pag pinanood mo yon, panoorin mo side by side yung laban ni Barrera at yung laban ni ni Timothy Bradley na una. Ano siya, tawag doon, magkaiba. Kasi yung isa, lumalaban siya ng buo. Pero, ngayon, may tatanong ako sa'yo. mm. Tama ba na pinatulan yung Marquez 4? May interview si Marquez tungkol dyan eh. Kasi Hindi, sabi ikaw. Sa tingin mo. Ibig ko sabihin na na-convince ako sa sinabi ni Marquez. Ano daw? Kung ikaw kasi nanalo ka ng convincing, hindi nabibigyan yan. For example, nanonood ka ba na? Questionable kasi yung pagkapanalo niya, no? Oo. Pero sa akin, hindi eh. Sa akin, yung 3 enough na yun eh. Okay, yung una kasi talaga, 'di ba? Parang nagbawian lang sila eh. Nung una, 'di ba, parang panalo dapat siya noon. Si Pacquiao? Oo. Pero nag-draw sila, 'di ba? Panalo talaga si Marquez doon. Sa bagay, maganda rin Then yung 2 panalo yun ba yung questionable, yung 2 o yung 3? Nung time na lumaban si Marquez at saka si Pacquiao nung pangalawa, yung immediate aftermath niyan, talagang ngati kung sino yung nanalo. Kung ako yung tatanungin mo, panalo si Marquez noon eh. Yung 2? Kasi ito yung sinasabi ko doon sa mga yung mga kaibigan ko noon eh. Kasi nasa college ako niyan eh. Yung 1 and 2, panalo kasi si Marquez. Sa round na yon. Yung 3 talo talaga si Pacquiao. yung rounds ng pangalawang fight. Yung round 1 at saka round 2 noon, panalo si Pacquiao, si Marquez. So 10-9, 10-9. 'Di ba? Ang score noon 29. 10-9, 10-9, 20 at saka 18. Doon sa round 3, panalo si Pacquiao doon. Pero may knockdown, so 10-8. So pag inad mo yon, na-even out lang yung dalawang rounds na yon. Parang simula ulit sila sa 0 nung mga sumunod. Para sa paningin ko, mas maraming nakuhang round si Marquez, lalo na sa middle. Yung sa 3 ba, yun ba yung talagang talo siya na siya yung nanalo? Okay. Yan, pupunta na tayo diyan sa Nung time na yon, nung second fight, sa paningin ko na panalo si Marquez noon. Nung pangatlong laban, mas lalo. Hindi, pero kung ako kasi ang tatanungin, yung... Pwede na sana, no? Pwede na, tama na yung 3. 3 beses lang kita napagbigyan eh. Kay questionable yung panalo doon o hindi. Panalo pa rin. Pwede na nating i-live yun sa past eh. 3 beses na nagharap eh. Kasi lahat naman, di ba, nagtatapos lagi sa trilogy. Yes. Tama na sana yun. Kumbaga, hindi ko sinasabi na hindi questionable kasi kailangang mapatunayan niya. Yung pagpapatunay kasi sa manonood na yun. Kung nag-argue hindi, dapat hindi, basta 3 beses ko na napagbigyan yan, panalo na ako. Parang pagiging wais na lang kasi dapat yun eh. Tamo si Mayweather, di ba? Hindi na importante yung sasabihin ng tao doon. Ewan ko, siguro, dito na Actually, tama ka naman eh. Tama talaga yan. Kasi, paano ba?
Kasi sa decision pa rin ng referee talaga masusunod eh. Kahit pa sabihin, Oo, ay ng referee, hindi mo naman sorry, kasalanan kung ano ng, sinabi referee. oo, judge pala, di ba? Oo, I judge pala. Wala Tama ka yun. namang, ano dun eh, yun na yun. Then ito, no, yung dadako naman tayo sa politics. Yes. Itong nangyaring election na to, gulat na gulat ako. Kasi Yes. parang feeling ko tumaas na talagang standard ng mga tao, no? Ang mga Pilipino. Ng mga Pilipino. Parang kailangan talaga nating matuto sa mga desisyon natin eh. Dito ko napatunayan na nakikita na nila yung pag nag-fade na yung paghanga nila sa isang tao. Mm. No? Kasi ito si Manny Pacquiao noon, talagang kumbaga ano to eh. Golden boy to dati. I mean, Oo, golden boy talaga. kahit na tamo ha, kahit na hindi maganda yung kanta niya, magi-hit yan sa music charts yung ano ba yung kanta niya noon? Yung para sa'yo. Para sa'yo. Naalala ko nasa mix ano yun eh, mix top 10 yata yun dati eh. 'Di ba? Just imagine Oo. kahit wala kang boses, may boses ka naman, literal. Mm. Pero Yun nga lang, hindi niya kasi napopronounce yung word ng maayos. oo, pero ano, nasa top chart ka. Mm. Yung Saka, ano, well, hindi lang isa yung single na yan, ha? Meron pang iba. yung Di ba yung sometimes when we touch. maraming single si Pacquiao na pinapatugtog sa radyo nung time At na yun ay dahil sa pagiging boksingero niya, hindi dahil sa ito yung namimiss ng mga kababayan natin dati eh. So nung tumakbo kasi siya sa politics, hindi yun dahil sa kapasidad niya, dahil yun sa pagiging boksingero niya. Oo, true. Yun ang hindi naintindihan ng mga tao. Yung nakatulong na yun, kabullshitan yun men eh. Sa Hindi, totoo lang. Pasok natin yung yung sinabi mo to sa video mo last time eh. Oh. Hindi pa ba napatunayan ni Pacquiao na hindi mo kailangan ng posisyon para tumulong? Yun na nga eh. Kasi may nagagalit sa akin. 'Di ba alam mo yung Bobo campaign niya? Yes. Yung sabing ganon, ako ang bobo. Gumastos ako daw ng 2 billion. Yung 2 billion ba na yun? Sa kanya ba yun? Oo. Sa kanya, pera niya? Yung gumastos siya para sa kampanya? Hindi, yung tinantulong niya daw. Napanood mo ba yung Bobo campaign? Ay, hindi. Kasi nung alam mo, yung sinabi ko kanina, araw-araw kasi may mga nakapila sa labas sa bahay niya. Hanggang ngayon, humihingi ng mga ayuda. Binibigyan niya yung mga yun. Hindi lang, well, kung sa loob ng 20 years ginagawa mo yun, sa tingin ko, hindi naman 2 billion. Hindi, tsaka isa pa, yung Manny Pacquiao Foundation niya, nakita ko, nanghihingi ng donasyon eh. Ipa-flash ko dito sa screen ha. Oo. Ibig sabihin, yung mga pera na sinusumbat niya, hindi naman talaga sa kanya. Hindi lahat. Hindi lahat. Mm-mm. Ayan make difference by donating. Cryptocurrency pa nga yung naka-flash dito sa screen oh. Ibig sabihin, ito din yung technique ng SM eh, 'di ba? Yung may mga alkansya sila sa Oo. Para hindi ka mabawasan yung tax mo, no? Oo, para pagka mo. Isa pa yung tax, yung reason pa sa tax, 'di ba? Mm-mm. Yun yung explain mo nga yon kung bakit kailangan ito para mabawasan yung tax mo. Yung mga part kasi ng part kasi ng redistribution ng wealth yan. Pag marami kang pera, yun ini-encourage ng gobyerno na magbigay ka. Para mag-set up ka ng mga government mga tawag dito, mga foundation para tumulong supposedly sa community. Diba? So, pag ginawa mo yun, kung itinatax, yun, sineset up yun sa tax mo, kung magkano yung nagastos nun. Paano kung halimbawa yung ginastos galing din sa donation sa'yo? Pagka nagkaroon ka kasi ng donation, yung donation. Sa bagay, may mag-a-apply ka ng yan, di ba? Ng sa SEC. Sa SEC, oo. Imo-monitor ka rin ng SEC, di ba? Mm-hmm. Tsaka sa DSWD. Pagka nag-donate kasi, ito kunyari, di ba, may nag-donate sa'yo. Yung, halimbawa, yung ABS-CBN, di ba? Tapos, kasi in keeping with the topic, kunyari, Pacquiao, di ba? Si Manny Pacquiao ay natural person.
Mm. Nag-set up siya ng Manny Pacquiao Foundation. Yung Manny Pacquiao Foundation ay Elise Mori Corporation. Ibig sabihin may non-stock non-profit. Yung kinikita ni Pacquiao at saka yung mga gastos ni Pacquiao ay iba sa kita, gastos at saka liability ng Manny Pacquiao Foundation. Distinct sila, juridical person yung so ang idea diyan, ikaw yung isa sa mga primary sponsor na nagbibigay ng donation doon sa Manny Pacquiao Foundation. Mm. So, yung mga donation mo doon, inaano yun, sineset up yun sa tax mo. Gusto ko rin Ibig kasing ipaunawa ito sa mga tao kasi ang pinalalabas ni Manny Pacquiao do sa Bobo campaign niya, sa kanya lahat yon. Oh, definitely hindi. Nakakainis kasi iyon eh. Kaya nga sabi kong ganun, kung may isang word lang na napalitan doon, yung halimbawa, meron tayong natulungan, di ba? Meron tayong napatayo. Meron tayong ano. Pero ang sinasabi niya, ako ang nagbigay ako, parang nakakabwisit yun min eh. Yes. 'Di ba? Tapos ito nakalagay pa dito nga, kung magdo-donate ka daw ng $25 a month, makaka-receive ka ng Manny's Corner t-shirt. So a month, so 1 year ito pag nagdo-donate ka ng $25 a month sa isang taon, makaka-receive ka ng t-shirt. 'Di ba? Pwedeng i-print ni Bungo yan. Oo, pwede. Ako din. Oo. Mag-donate kayo sa akin ng 1,000 a month. Makaka-receive kayo ng t-shirt, isang ano. 'Di ba ang daming ano, kaya minsan hindi ko alam kung inuulol lang ni Manny Pacquiao. Siguro hindi niya, ako tanggap ko naman hindi niya naman utak 'to eh. Ibang may utak nito eh. Hindi naman sa iniinsulto ko yung intelihente ni Manny Pacquiao pero I don't think na may isip niya tong mga ganito nang siya lang. Isa personality ni Pacquiao, wala namang paki si Pacquiao talaga eh. Pati ibig sabihin, doon sa pagiging senador din mismo, yung mga pinagmamalaki niya na batas niya daw, na co-author niya, I don't think na may ano siya doon. Ay, yung ganito is Pacquiao kasi. Ano, mapold ka. May electric Sorry. pan ka ba? Ayan, hello, ayan. Ayan, okay na. Tumalikod ako. Sige. Ay, yung sinabi ko na wala talaga naman siyang pake. Ano yan, yung sa business side, ang gusto niya lang gawin yung ginagawa niya, di ba? May lumapit yung EA diyan, nahirapan silang kausapin si Pacquiao kung paano bibigay yung ano. Kasi hindi siya, ang daming nakapaligid sa kanya eh. Alam mo yun? Saka isa sa problem ni Pacquiao, masyado mabait eh. Yun nga, oo. No? Si Pacquiao, parang hindi siya interesado dun sa yung EA, yung sa Fight Night, di ba? EA Sports. Gusto niya, well, that's good. Pero yung business side nun, hinahayaan niya yung mga nasa paligid. Kausapin mo si ganito, yung parang ganyan. Kumbaga parang ang nangyayari sa business na aspeto, talagang siya hindi. Hindi siya hands-on. Oo. Tapos ang sasabihin pa ng mga tao, may nag-comment pa sa akin eh. Sabi ganon, okay lang na bobo, at least maayos daw napapatakbo ang bansa. Kailan ba nagpatakbo ng bansa ang senador? Yan ang gusto nating linawin sa mga tao, no. Tandaan natin na hindi kailangan ng mabait sa Senado, ang kailangan May natin sa utak. Senado. Tsaka yung gagawa ng batas para sa atin. Kasi hindi trabaho ng senador talaga na magbigay ng ayuda. Pero to be fair naman, nung nasa heart center yung anak ko, may nahingan talaga kaming senador. Guaranteed letter. Si Trillanes yata. Ayan, si Manny Pacquiao din yata. Trillanes. Mamamainusan ka ng 10,000 sa bill mo at Pero hindi 'yun ang main function ng senador. Gumawa ng batas. Gumawa talaga ng batas. Kaya yung sinasabi mo na hindi naman talaga yung ang gusto talaga ni Pacquiao talaga yung mga athletes yung may kaugnayan sa sports and athletes. Kasi for example, 'di ba si Onyok Velasco,
Hello? Hello. Sige. Ah, si Onyok Velasco a few years back, nung mga bago siya sumikat, noong mga 1990 something. Nanalo siya ng ano yun, ng silver medal nung time na yun. Pero tawag dito. Recently lang naibigay yung cash prize nun, di ba? Oo, 'di ba? Ang gusto ni Pacquiao talaga pangalagaan yung mga athletes. Yun yung kanyang ano, yun yung kanyang kumbaga doon sa part na yun. Meron siyang passion Pero alam mo, wait lang ha. Pero alam mo, medyo disagree din ako dyan eh. sa Diyan sa gusto niya yung sa athlete. Pwede naman siguro, pero yung makaisip para may gawin para doon. mm, I'm so sorry kung negative thinker ako ha. Parang ang naiisip ko kasi, alam mo yun, nai-imagine ko, si Pacquiao, may taga chuchu sa tenga niya na, oo, may advisor. Uy, total, atleta ka. Ang gawin mo para sa mga athlete. Yung mga ganon, kaya yung sinabi mo, parang hindi pa rin ako naniniwala na yung maisip niya yun. Paano ba? Siguro, alam mo ba, hindi, siguro, mapapanood mo may to, concern mapapanood. siyang ganon, pero hindi ganon kalalim. Oo. Yun nga yung ipapasok ko na ano. Panoorin mo yung nag-usap sila ni Franklin Drilon, yung hindi niya. Oo, tangina, nakakahiya, boy. Oo. Parang, di ba, parang nangyari din yan kay kay Robin Padilla din, yung may kausap din. Pwede mong sabihin na nandun talaga yung ano, yung kaso ayan nga hindi mo kasi hindi mo maibibigay talaga yung mga gusto mo mangyari kung hindi mo naman alam kung paano nangyayari. Oo, no? 'Di ba? Ang dami niyang sinasabi doon na ano, kaso yung iba doon hindi naman talaga saklaw ng gobyerno. Ang hindi kasi naiintindihan ng mga tao din, may technicalities din kasi yan. Hindi yung basta pag ginusto mo, titingnan muna 'di ba yan kung magko-conflict sa ibang batas or may masasagasaan. Hindi halimbawa ganito no, In the long run, 'di ba? In the long run. Halimbawa, 'di ba, iisipin, ang gusto ko sasabihin ni Manny Pacquiao, ang iniisip kasi ng tao, ang paggawa ng batas ganito. Sasabihin lang ni Manny Pacquiao na gusto ko magkaroon ng sweldo ang mga referee ng 100,000 kada 'di ba? Halimbawa, ganon. Akala ng tao, isang ganon lang pwede na. Marami pang aanuhin yun eh. Siyempre, saan pa kukuha ng pondo doon? Tama. Saan pa yun ang hindi Saka bakit naiintindihan ng tao. gobyerno yung magbibigay mga Oo. privilege? 'Di ba? Kaya tama yung sinasabi mo, no? Actually yan mismo yung pinupunto natin, no? Hindi dahil gusto mo, hindi dahil maganda yung kalooban mo. Yun ang gusto kong kasi ang laging puhunan, hindi basta maganda ang kalooban, hindi sa panahon ngayon, hindi Hindi talaga. Ako, to be honest, nung mga siguro early 2000, ganyan din ako ang sabi ko, ayoko na sa mga kasi nga 'di ba parang every time na lang nabubukas ka ng TV noon, puro corruption yung mapapanood mo. Yung para bang hindi sa akin basta mabuti ang puso. 'Di ba? Yun ang naging ng tao eh. Totoo naman yun, kailangan naman talaga may mabuting puso, pero kailangan din pala ng utak talaga. True. Kasi hindi mo mailulusot yung gusto mo mangyari kung wala ka ring utak eh. Kung di mo mapangatwiranan, no? Oo. Hindi naman sa alam mo naman natin yung yung educational background ni Pacquiao. Let's say, kahit pa sabihin mo na, hindi mo nag-aral na yan. Di ba nag-aral naman talaga siya? Nag-aral na, oo. Pero iba pa rin kasi yung nag-aral ka mula pagkabata hanggang pagtanda mo eh. Yung parang, kasi during those, yung development mo, nag-a-absorb ka nun eh. Unlike yung pag matanda ka na, di ba? Parang, selective learner ka na. oo. Hindi namin ini-invalidate yung edukasyon ni Pacquiao, definitely not. Ang sinasabi lang dito, yung iba pa rin yung nag-aral ng, alam mo yun, yung mula pagkabata mo hanggang, Oo. Tsaka, tawag dito? Well, sige, to cut this off, yung topic natin. Sorry. Manny Pacquiao sa politics, yes or no? Ako, no talaga. No.
Magiging, wait lang ha, magsasalita ako tungkol dyan. Okay na siya, sige. Tanggap ko na maging singer, maging Ano? basketball player. Oo. Okay na yun, sige. Billiard, sige. Pero yung sige, pastor, okay na rin siguro. Pero iba kasi ang usapan pag politics na eh. Ang daming maapektuhan. Oo, ang daming, sa religion, alam mo, magpastor ka, maapektuhan mo lang dun yung pinapangaralan mo lang. Oo. Di ba? Tsaka kung meron siya mga idea sa mga, kunyari, sana mabigyan ng ganito, ganyan yung pwede niya namang ilabi talaga yun. Marami naman na siya connection. Tsaka isa pa, kahit na, kung ang dahilan nyo yung pagtulong, pwede naman gawin yun kahit hindi tumakbo. True. Yung ginagawa niya na yun, di ba? Ginagawa niya na yun from the very beginning eh. Oo, true. Kaya kung napanood mo yung Bobo campaign niya, yung Ako ang Bobo, panunumbat lang talaga yung naririnig ko dun eh. Yes. Tsaka parang nagano siya, parang natarantara na siya doon dahil kasi nakikita niya bumabagsak siya sa survey. hindi na gumagana ang self-pity campaign ngayon. Hindi, may nadadala pa rin ako pa konti-konti, pero na eh. 'Di ba? Ito yung laban ni Pacquiao sa sa June. Yes or no? Hindi, decision niya naman yun eh. Pero as a fan, hindi, ayoko na. Kasi parang pag natalo siya diyan, kasi alam mo, naiinggit ako sa mga, para kay Manny Pacquiao, naiinggit ako sa mga ibang boksingero na katulad nila Eric Morales, nila Barrera, na kahit na natalo, legend pa rin ang status. Yung sa kanya, nagiging cheap man eh. Oo, tama. Tsaka totoo lang, kawawa si Mario Barrios dyan. Ayun, I don't think so. Oo. Hindi diyan sa part na yan. Sa trajectory ng career niya. Akala ko yung sa laban eh. Kasi pag natalo si diyan, parang yung katulad ni Mayweather tsaka Marquez nung naglaban sila. Si Mayweather nasa no-win situation. Pag nanalo si Mayweather, nakatalo siya ng lightweight sa welterweight. 'Di ba? May natalo siyang lightweight na nilabanan niya sa welterweight. So hindi pa rin siya panalo. No? Pag natalo naman siya, syempre, obviously hindi siya talo. No-win situation. Ngayon kay Barrios, ganun, pag natalo siya, madidiskaril yung career niya. Parang ang dadating natalo ka ng matandang laos. Natalo ka ng 46. Well, sayang naman, 'di ba? Kasi pwede kang maging face of boxing sa Pero magandang resume yung pag natalo niya si Pacquiao. Oo. Pag natalo mo naman si Pacquiao, nasa resume 'yon. Sa superficial na na level. Pero sa context, natalo mo siya nung 46 siya. So hindi na yung prime. Oo, hindi, kumbaga kung yan yung yan din yung 'di ba yung advocacy mo na tignan yung bagay ng mas malalim, hindi yung superficial lang. Tignan mo sa context, ganyan, bla bla. So, well. So, yun lang naman ang mga pag-usapan natin, kung meron kayong comments, pag-usapan pa rin natin kasi, di ba? Ang i-bash nyo si Sir Oyabak, wag ako yung mga Manny Pacquiao fanatics, in-explain naman namin dito yung yung hindi talaga required na matulungin ka. Well, sa Senado, mas maganda kung matulungin ka talaga na yung, pero hindi siya hindi siya qualifications talaga eh. Hindi dapat yun yung lang. Hindi yun ang batayan. Dapat may iba pa. So yun lang maraming salamat sa inyong lahat. Sir Oyabak, maraming salamat din po. Bye-bye. Bye-bye.